Bongbong Marcos, hindi mo na mabebenta ang kasinungalingan sa SONA tungkol sa flood control project. Dahil buong Pilipinas lumulubog na sa baha, hindi mo na kayang linlangin ang sambayanan dahil kalikasan at ang Diyos na mismo ang naglabas ng katotohanan. Hindi yan gawa ng oposisyon. Yan ay parusa sa mga kasinungalingan mo. Drug-cleared barangay daw? Pinagyabang ni Claire Castro sa media, pero nang hingan ng ebidensya, walang ipinakitang listahan ng mga barangay at address. Si Eden Santos ng Net25 mismo ang naglantad. Fake news ito. Panluloko sa taong bayan para sabihing may nagagawa. Shabu na lumutang sa dagat? Seryoso? Ang daming tonelada ng droga ang bigla na lang lumutang pero ni isang drug lord, ni isang courier walang nahuli. Hindi mo ma-explain kung saan galing, paano napadpad, sino ang responsable. Halatang scripted, halatang tanim shabu, halatang planado, at panggagagago lang. Ekonomiya daw umaangat, pero mismong World Bank at IMF na ang nagsabi, lumulubog ang Pilipinas. Palala ng palala ang utang, tumataas ang presyo ng bilihin, walang trabaho, at halos walang dayuhang mamumuhunan ang pumapasok. Crime rate bumaba, pero sa global index, top 1 ang Pilipinas sa most dangerous country sa Asia. Mga mamamayan takot lumabas. Holdapan sa kalsada, rape, riding in tandem, at summary killings kaliwat kanan. Proyekto, puro groundbreaking. Laging may photo op, laging may ribbon cutting, pero pagkatapos noon, wala nang nangyayari. Yung ipinangakong 1 million na pabahay kada taon, 3 taon na, ni hindi naka 10% ng target. Yung 20 pesos na bigas, hanggang SONA lang ang presyo na hindi sa palengke. Kuryente, blackout kahit sa Metro Manila. Wi-Fi, sobrang bagal, sobrang mahal. Billion ang budget pero walang malaking infra project. Walang railway, walang airport, walang bagong industriya. Walang foreign investors. Takot silang mag-invest sa bansa na walang direksyon. Lahat ng ito nangyayari habang ang presidente mo ay papogi, pa-picture at lagi sa palasyo nakakulong. Hindi makausap, hindi makita, hindi maramdaman ng taong bayan. Laging nagtatago sa saya ng asawa. Umaasa sa gabay ng misis na kung hindi high, ay nagsusosyal sa ibang bansa habang lumulubog ang bansa. Isang presidente na bangag, bobo, lutang at uplok. Walang alam, walang pake, walang konsensyang mag-resign. Pinamumunuan tayo ng isang inutil na umaasa sa family. Name na Marcos at ginagawang business ang gobyerno. Mga Pilipino, huwag na tayong magpakabobo. Bukas na ang mata ng kalikasan. Diyos na lang ang ginamit para ilantad ang kasinungalingan. Ikaw, kailan ka magigising? Makinig kayong lahat. Huwag kayong manahimik. Hindi ito panahon ng takot. Panahon na para ipagsigawan ang katotohanan. Mag-follow kayo. Mag-subscribe. Mag-comment. Mag-like. Mag-share. Huwag